Ka-farmer, it's another beautiful day and once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Sa video na to ay papakita ko naman sa inyo ang aking ginagawa dito sa tanim ko na ampalaya. Ampalaya ko na to ay nasa 150 na puno at ito ay nasa 40 days na simula nung na-transplant ko siya dito. So dito sa ampalaya na to ay isi-share ko naman sa iyo yung experience ko pagdating sa pagko-control ng piste, especially yung fruit fly. Dahil nasira yung aking spray can, hindi ako makapag-spray ng insecticide para makontrol yung fruit fly natin. Ang isa sa strategy na ginawa ko ay yung pagbabalot ng kanyang bunga. So ito yung mga halimbawa ng mga gulay na bunga ng ampalaya na nabalot ko. Yan. Kapag ganito yung kanyang mga bunga, kapag baluktot, hindi ko na yan binabalot at pinuputol ko kagad upang hindi na magtuloy. Napakasimple lang pala nito ka-farmer gawin, no, yung pagbabalot. Baka isipin ninyo sa simula pa lang ay matagal magbalot ng mga bunga nito. Pero base sa experience ko ay napakasimple lang. Kasi nga dito ka-farmer ay mayroon ng fruit fly. Ayan, no. Pakita ko sa inyo ang fruit fly. Ayan. So naghahanap yung fruit fly sa loob. May isa pala na hindi nabalot. So yung isa na nabalot ay safety na sa fruit fly. Uy, maunggoy. At nakikita nyo ba yung fruit fly na yan? So yan yung insekto na tuturok sa mga bunga. Mga babaeng fruit fly yung sumisira ng bunga kasi nga kailangan nilang turukan kasi doon sila mangingitlog, no? Doon sila mangingitlog kaya hanapan nila ng paraan kung paano maturukan yung bunga ng ampalaya. So para maiwasan ito at kung ayaw nyo mag-spray, gusto nyo ng organic. So ang ginamit ko ay itong ice bags, no? 3x16. Yung una kong sinubukan, itong medyo mas maikli na ice bags din siya. Kaso lang yung isa sa naging problema ko, lumalampas dito yung bunga ng ampalaya. Bumili ako ulit ng panibago na ice bags. Ito yung mahaba na yan. So walang problema, no? Kahit mahaba yung ampalaya, yung bunga niya, kasyang-kasya dyan. Tapos pangalawa, sinubukan ko na gumamit nitong ito. Yan yung pantali na yan na guma para sa kanyang puno. Pero nung nag-trial ako, medyo matagal kaya hindi ko na siya ginamit. Yan, ipipihit mo lang yung bandang dulo, no? Yung bandang ilalim ng ice bags, yung nasa puno niya. At ito namang yan, ito yung may butas. Ito naman yung nakalagay sa ilalim. So mabilis lang po siya, no? Tatali mo lang diyan sa kanyang pinaka puno. Yan. Then regarding naman doon, ano ba yung mga advantage nito? Unang advantage nito na nakita ko ay siyempre ligtas na kagad siya sa fruit fly. Hanggang sa ma-harvest mo siya kahit hindi ka mag-spray, okay na yan siya. Pero may mga nakita ko na naninilaw, matapos naming mabalot ay naninilaw siya. Isa lang ibig sabihin nun, bago namin siya nabalot ay naturukan na kagad siya ng fruit fly. Kaya naging dilaw. Ito pala halimbawa ng ka-farmer ng binalot natin na mayroon palang naturukan na pala siya, mayroon na palang fruit fly sa loob. Yan. So ganito yung mukha niya. At isa pang practices na ginagawa ko kapag nag-harvest ako ng mga sira ng mga bunga, ay nilalagay ko siya dito sa tubig para yung mga maggots, yung mga larva sa loob ay hindi na mamamatay na sila. At isa pa, gumagamit po pala ako nitong attractant. Although sa ibang mga vlogs ay napanood ko, nasabi nila ay may disadvantage yung paggamit ng fruit fly attractant kasi ina-attract mo yung mga piste o insekto. Pero para sa akin naman, kasi napapalibutan ako ng kagubatan, yan puro gubat yung nakapalibot sa akin. At dito yung area na yan, papunta doon sa ibaba, yan yung may mga kabahayan. So para sa akin, napaka-importante rin nitong fruit fly attractant kasi
unang-una, yung mga fruit fly na mamiminsala pa dito sa ating mga gulay ay didikit na kaagad 'to, at siyempre yung ma-a-attract nito yung mga fruit fly na makakapasok dito sa area na 'to. So, para sa akin, advantage pa rin na gumamit tayo ng fruit fly attractant upang kung halimbawang may fruit fly na sa inyong area ay, dito na didikit. Pero hindi ko naman siya nilapit 'no, ito ay nasa 6 to 7 meters na yung layo nito doon sa area. At para kung sakaling may papunta diyan, dito na kaagad didikit, hindi na makakaalis. Bukas ay wala na yung bulaklak niya na yan. So yun ang pinaka the best time na balutin na kaagad natin yung ampalaya natin. So hindi pa natin siya pwedeng balutin kapag mayroon pa siyang bulaklak na ganyan. Bukas kapag okay, tapos na siya, pwede na natin siyang balutin kasi sa ganitong stage pa lang nito ay kailangan niya pang ma-pollinate yung mga dumadapo na mabubuyog, kailangan pang ma-pollinate yan. At kapag ganito na siya ka-farmer, no? Kapag ganyan, yan. So nagmo-moist siya, no? Habang lumalaki ay humihigpit na siya dito sa plastic at nagmo-moist siya. Kaya importante na yung bandang ilalim, yung pinakabibig ng ating ice bags ay nandito sa ilalim para yung moist niya babagsak dito. Nagtatanong kayo kung mayroon bang masamang epekto yung moist niya. Isa po sa napansin ko dito ay nagka-crack. Pakita ko sa inyo, nagka-crack. Yan sa bandang puwitan niya kapag nadikit sa plastic, no. Yan, nagka-crack siya. Pero the rest naman, yung hindi madidikit naman ay okay na okay. At kapag binuksan natin, ang kagandahan nito, pag binuksan na natin yung plastic ay makikita natin na walang turok o walang iniano na mga gas-gas na dulot ng mga insekto. Yan. So yan ang advantage. Kasi base sa experience ko nakaraan nung nagtanim na tayo ng ampalaya, kapag wala siyang balot, maraming mga insekto yung hindi natin alam pagdating ng gabi. Sila yung sumusulpot sa garden natin at nanunurok. Ayun. At isa pa pala ka-farmer, yung ice bags ay nasa 28 pesos lang. Nasa 100 piraso na. So 100 piraso na yung mababalot mo, 28 pesos. At pag nakuha mo yan, napitas mo na yan, ay pwede mo namang ilipat o ibalot na naman sa ibang mga gulay. Kaya so isang bilihan mo lang, tuloy-tuloy mo na siyang mare-recycle, no? Tuloy-tuloy mo na siyang magagamit. At malaking bawas 'yon pagdating sa mga pestisidyo na delikado rin sa ating kalusugan. Very good, nakuha mo na. So isa pa. So hanggang doon lang mga ka-farmer yung video natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. At na-share ko sa inyo ang isa sa ginawa ko upang makatipid ako sa pag-spray ng insecticide. At the same time, mas organic yung ating kakainin na gulay. Sa susunod na video ay pakita ko naman sa inyo yung resulta ng pagtatanim ko ng ampalaya at ng sili. Kakaroon tayo dito ng dalawang pagkakakitaan. Siyempre una yung ampalaya sa taas, at once na dumating na sa punto yung ampalaya natin ay crowded na sa taas at kailangan nang patayin dahil matanda na. Ito naman, magsisimula namang magbuwelo yung ating mga sili haba sa ilalim. Yan. So I hope meron kayong natutunan, and kung bago ka sa aking channel, don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe ka na for more videos. Maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!